Okay, gandang umaga po. Salamat, Pastor Louie. So, isang magandang umaga at matagumpay at masaganang bagong buong taon. Yan, sa bawat isa sa atin. So, yan ang dalangin ko na maging matagumpay at masagana ang ating buong taon. Sige, tayong lahat ay tumayo muna. Tayo sama-samang manalangin sa Diyos. Sige, samahan niyo po ako. Sa Diyos na naging tapat sa mahabang panahon sa aming buhay, sa Diyos na hindi nagbabago, Diyos na nagmahal, Diyos na mabuti, Ikaw ngayon ang Diyos na aming nilalapitan ng sama-sama may pananampalataya. Naniniwala po kami na sa mga sandaling ito sa aming sama-samang paglapit gaya ng pangako mo na may tatlo bagay sa inyo, Panginoon, ay inyong gagawin. Kaya kami ngayon ay sama-sama sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Kami dumadalangin, ay dinudulog unang aming mga sarili, na ihanda mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong parating, ipaunawa, pabatid sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo kami ng sapat na lakas, na biyaya, kakunungan para magawa ito at hindi lamang namin napapakinggan, maranasan po namin ang mga pangako mo, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Pagkat sinabi mo ang iyong mga salita ay buhay at espiritu. Kaya ngayong umaga, magbibigay ka ng buhay sa bawat isa. Buhay na masagana at kasiyasiya. Buhay sa mga nawawala ng pag-asa. Kagalingan sa mga may sakit at karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na aming tatahakin. Lord, alam po namin, hindi taon ito ng anuman, kundi taon po ninyo na itinakda para sa amin. At dahil diyan, Lord, umaasa po kami, naniniwala ng mga dakilang bagay pa na gagawin mo. Higit sa nakalipas na taon ng aming buhay. Lord, we expect that, we believe that, Lord. At kung kulang man ang aming pananampalataya, patawarin niyo po kami. But we ask, Lord, na tulungan niyo po kami na madagdagan po ito. Turuan niyo po kami, Panginoon. Lord, alam po namin, wala kang hinangad sa amin, kundi mabubuting bagay. The best na bagay para sa iyong mga anak. Ngayon, kung meron man po kaming mga pinagdadaanan o hinayaan mo na mapagdaanan po namin para kami ihanda, para kami baguhin, Lord, tulungan mo kami na maging mabuti. Lord, makapag-response ng tama, mabuti at ayon sa kalooban po ninyo. Na magkaroon po ng tunay na pagbabago kung ito ang nais mo. Lord, kung inihahanda man po kami, Panginoon, sa aming mga attitude, ugali, Lord, change us, baguhin mo po kami. Even our mindset, mga kaisipan na namin na kinalakhan, kinasanayan, naging comfort zone po namin, Lord, baguhin po ninyo. Pagkat sabi mo, Panginoon, hindi po kami dapat umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kami ng pag-iisip. Lord, upang malaman namin kung ano ang mabuti at nakakalugod sa inyo at kung ano yung kalooban mo. At yan ang dalangin namin na sa buong taon na ito, Lord, kung paano mo kami binago ng aming pag-iisip mga nakalipas na on. This year, Lord God, isang panibagong pagbabago. At higit pa, Panginoon, mas malinaw pa sa direksyon na nais mong tahakin po namin. Gawin mong malinaw yung direksyon na dapat naming tahakin na nais mo, Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito maging sa mga nakikinig, nanonood ngayon sa online. Puuin niyo po sila, Panginoon. Lord, kumilos ka sa buhay nila. Hayaan mo ang mga salita mong ito, Lord, ay magbigay ng buhay at espiritu sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede tayo makaupo. Salamat tayo sa Panginoon, yan, panibagong taon. So, maraming mga hamon ating pinagdaanan sa nakalipas na taon.
At marami pa. Pero naniniwala tayo sa Diyos na tapat at mabuti. Amen? At yan, akala natin ay gaganda na yung sitwasyon. Pero sad to say ay may nakalusot na bagong virus na naman. At dahil dyan ay tumaas na naman yung ating level. Diba? So, it starts Monday. So, sabi nila noon ay magkakaroon na ng face-to-face na klase. Ang problema, tumaas na naman yung level natin kasi dumami na naman. Nalibang na naman yung mga tao. Nakalimutan na yung mga protocol. Kaya, ayan. So, anyway, ang maganda ay inabot pa rin natin ang taon 2022. Amen? Yan. Maraming iba hindi na umabot. Yung iba naman umabot nga. Pero grabe naman yung pinagdadaanan nila. 'Di ba? Hanggang sa ngayon, marami tayong mga kababayan naging biktima ng trahedya. Yan, natural talaga yan na disaster na hindi mo talaga may iwasan. Pero ganun pa man, ay tayo ay nakikidalangin sa kanila. Ayan, at patuloy din na tayo din ay maging handa sa anumang pwede nating harapin. Ayan, kasi unpredictable naman ang panahon. Pero alam natin may Diyos na kumukontrol. Amen? Kaya let God be God. Marami tayong mga pagkukulang, pagkakamali, pagsubok. Ayan. Negligence sa mga nakalipas. At yun ang naging dahilan minsan kaya tayo ay humaharap, diba? Sa isang hamon, isang pagsubok, pero ang maganda is a God, diba? Is a turning point. Ang Diyos natin ay nagbabago. Amen? Nagbibigay ng maraming pagkakataon. Yan. Nagbibigay ng oportunidad. Yan. Na kung minsan pa yung mga pagkukulang natin o yung mga bagay na hindi maganda na nangyari na sa atin ay nagiging oportunidad. Diba? Para lalo tayong maging matagumpay at produktibo. Ngayon sa ating pagharap sa panibagong taon ay gusto kong balikan muli natin ang isang paalala ni Apostol Pablo na ito rin ay naging prinsipyo ng kanyang buhay bilang isang apostol at lingkod ng Diyos at bilang anak ng Diyos. At bilang isang lingkod ng Diyos na naging maganda ang pagtatapos ng kanilang career, sabihin na, o kanilang buhay bilang yung kanilang spiritual na buhay. At alam natin yan kung paano siya nagpaalam sa kanyang anak na si Timothy. Di ba? Bago siya, sabi niya, kukunin ang buhay ko. So, alam na niya kung papanaw na siya. Yan. Pero, ang mga bagay na yon ay nangyari dahil meron siyang mga prinsipyo o standard. Tandaan po natin, gaya na napakinggan ko na ang Diyos ay kumikilos by principle. Diba? Not by feelings, hindi dahil sa nararamdaman natin, kundi sa prinsipyo na inilatag niya at ibinigay niya sa atin. Kaya yung mga prinsipyo na yan ay dapat lang nating sundin at yan ang mangyayari. Bagamat may mga challenge talaga. Okay? Samahan niyo ako, samahan niyo ako at buksan natin sa aklat ng mga Pilipos. Yan. Philippians chapter 3. Ito ang isa sa mga gustong-gusto kong tinatalakay basta sa mga panahon na ganito. Philippians chapter 3, yan, verse 12. Pababa. Yan, sige, hanggang 16 o 15. Philippians chapter 3. Sabi niya, verse 12. Sabi niya, gusto kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos na salin, Tagalog. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na
ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago na sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi man ganito ang pag-iisip ninyo, papaunawa to sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. So, yan. So, ito yung paalala, ulitin ko po, ni Apostol Pablo sa mga Pilipos na mga prinsipyo na dapat nating makita din, may apply. Yan. Hindi lang sa mga taga-Pilipos, maging taga sa atin. Kaya nasulat yan, kaya umabot sa ating generation ngayon at pinag-uusapan natin ito dahil big sabihin, kasama tayo dito sa prinsipyo na ito. Big sabihin, pwede tayo dito o tayo ay kasama. Di ba? At ito yung pwede nating gawin at magagawa at mangyayari sa atin kung gagawin natin. Siyempre, yung mga bagay na ito. So una, paano natin haharapin ang bagong taon na sana ay hindi lang ngayon tayo mayroong eagerness, di ba? Kasi ganun tayo kuminsan, pag nagsisimula lang eager, di ba? Magsisimba na ako ngayon buong taon, hindi ako absent. Di ba? Ano pa ba? Di ba? Yung mga ganun tayo minsan, dahil sisimula pa lang. Pero along the way, di ba, habang tumatagal ang panahon, minsan, nangyayari ay nakakalimutan na natin. Kaya nawawala yung momentum. Nawawala yung eagerness. So, yun ang nagiging sakit natin na minsan ay ginagamit ng kaaway o madalas ginagamit ng kaaway para tayo i-distract. But anyway, magsimula tayo sa bagay na ito at we believe at dalangin natin ng sama-sama, magtulungan tayo na ma-maintain, hindi lang momentum, kundi mas, di ba? Kung ang level mo ngayon ay 9, dapat ay matatapos ang taon, nasa 10, di ba? Yung mga ganon. Hindi yung nasa 9 ngayon, tapos ng taon, nasa 1 ka na uli. Balik na naman, 1, 2, 3 na naman. Di ba? Minsan ganon tayo Yung, di ba, ang init, tapos biglang bumababa. So, yun yung nakakalungkot. Kaya si Apostol Pablo, ito yung hinangaan ko sa kanya na hindi nawala sa kanya yun. Naalala ko yung isang kwento sa buhay ng isang anak ng Diyos na buhay siya ng 300 years. Pero sabi doon, he walked with God. Diba? Napakaliit yung biography, yung kwento ng buhay niya, pero napaka-meaningful. Diba? Kung babasahin natin. Sino yun? In Genesis, di ba? Si Enoch. Kaya siya ang unang-unang na-rapture. Imagine mo yan, di ba? Hindi siya nakaranas, sabi doon, ng kamatayang physical. Siya ang unang-unang nakaranas ng rapture bago pa si Moises, si Elijah, pero si Enoch muna. Pero imagine mo, 300 years, he walked with God. Lumakad siya kasama ng Diyos. Imagine mo, diba? Nabuhay ka ng 300 taon. Pero hindi nawala. Ayun. Kaya si Apostol Pablo, hindi natin alam kung ilang taon siyang nabuhay. Wala pa akong nalalaman o nabasa o napakinggan patungkol sa ilang taon siya namatay, ilang taon siya nabuhay, o ilang taon siya naglingkod sa Panginoon. Pero ang isang maganda rito na sikreto na nakita ko sa kanya, kaya hindi nawala yon, ay yung tinatawag na dissatisfaction. Diba? Sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Diba? So, sa kanya, anuman yung mga bagay na nagawa niya, naranasan niya, ay hindi siya doon humihinto.
Diba? Hindi yung nagiging daan para siya ay magpahinga. Diba? O maghinay-hinay. Ano yun? Dissatisfaction ay maganda yan kung tignan natin o i-apply natin in the positive way. Di ba? Pero in negative, siyempre, hindi maganda. Di ba? Pero sa positibong paraan, ito yung magdadrive sa atin. Na ito, nangyari na. So, thank God, nangyari to. So, gusto natin, sige pa. Di ba? Maganon. Para bang last year, nabasa mo ang New Testament ng Bible. Yung parang gano'n. Yes, thank you Lord. Nabasa ko yung buong New Testament isang taon. So, hindi porket gano'n, nagawa mo, ay parang okay na. Diba? Kundi, dissatisfaction, ibig sabihin, ngayong taon, gusto ko buong Bible naman. Yung mga ganong bagay. Diba? Yung mga nagawa mo na, thank God sa mga kaluluwa na nadala ko sa Panginoon this year. Meron akong 5 nadala sa Panginoon. Pero, dapat hindi okay na yun. Diba? Hindi dapat ganun. Yun yung tinatawag nila na parang okay na yun, so wala na tayong gagawin. Diba? Kundi dapat ay dublihin pa natin. Kung kakayanin, bakit hindi? Diba? Na dublihin pa. Ito yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, hindi ko sinasabing nagampanan ko na, nagawa ko na. O sa ibang translation, fully matured na ako. Diba? O kompleto na ako. Hindi ganun yung iniisip niya. Kasi sinasabi niya, there's more. Kaya meron tayong awit, di ba? More. More from the Lord. Dapat, yun lagi yung ano bang tinatawag dito? Yung ating dinidesire, ninanais para sa Panginoon. Yung nagawa natin this year ay gusto natin lampasan pa. O dublihin kung kailangan. Diba? Kwentahin mo ngayon, magkano ba yung naibigay ko na tithes ng last year. So, thank God, mayroon tayong ganung naibigay. Diba? So, yung mga ganon. So, we pray na madagdagan o mas maging faithful. Diba? Yung mga ganong bagay. O sa panalangin natin, kamusta yung panalangin natin this year? Diba? Paano tayo nag-i-spend ng time sa panalangin? O paano tayo nananalangin? Ano yung attitude natin sa pananalangin? So, yung mga ganong bagay. Alam naman natin, kilala natin, o alam na natin yung mga nagawa at ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo. Pero sabi niya, hindi ko sinasabing ganap na. Diba? O perfect na ako. Dahil sa mga bagay na yun. Kasi ito yung minsan ang nangyayari sa atin. Kapag meron na tayong mga bagay na nakita o nagawa, parang ito na yung pinagmamalaki natin. Diba? Ito na yung bagay na nagiging daan para maging kampante na tayo. Ang worst pa dyan, nagiging mayabang na. Diba? Salitang... So, yun yung mga bagay na hindi nagiging maganda. Kaya, ang sikreto ni Apostol Pablo, kaya siya hindi nawala yung momentum niya, kundi lalong nadagdagan, imbes na mabawasan, ay ito yung lagi niyang iniisip. Kaya nga kahit sa mga, kahit sa material na bagay, kung bakit, isa sa nakita ko, bakit yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, kasi grabe yung determinasyon nila. Grabe yung focus nila sa kanilang ginagawa. Diba? Pero kung mag-relax naman yan, grabe din. Diba? Mga ganong bagay. Mga Chinese, ganyan din. Makikita mo, nakachinelas lang daw. Diba? Napaka yung damit. Pero alam mo, mayaman na siya, yung mga negosyante. Pero ganyan lang yan sila. Tayo naman, bakasyon dito, bakasyon doon, kain dito, kain doon naman. Pero pag yung mga yan, bibihira yan, pero pag bumanat naman yan, 1 taon, 1 beses, pero grabe naman. Yan sabi ng mga Chinese. Kala ninyo, hindi kami nag-relax, puro negosyo lang, puro kwan. No, sabi niya. Pero, sinusulit namin. Parang wala nang bukas. Ganun sila. Diba? Tayo, okay na yun. Papunta, kain dito, kain doon.
Pero sila, ganun sila. Kaya akala natin, puro negosyo lang sila, pero hindi po ganun. Yeah. At marami na nagsasabi niyan, ganun sila kapag kumain, kain talaga. Pag pasyal talaga. Talagang hindi sila nanghihinayang. Kahit sabihin natin kuripot sila, pero pagdating sa ganun, hindi sila nagiging kuripot. Yeah, you can confirm kung tama. Pero yun yung sa mga affirmation na nakikita ko at nababasa ko patungkol sa kanilang character. Bakit sila ganun? Anyway, ang point natin dito ay yung eagerness, di ba? Dissatisfaction. Na yung nagawa natin ay dapat ay hindi tayo masihan. Yung sabi nga natin noon, yung baitang ng hagdan ay hindi daan para huminto, kundi daan, hakbang para tumaas. Pero pwede kang magpahinga, diba? Pero hindi dapat manatili doon. Kasi alam nyo, walang plateau. Meron yan, may konti lang. Pero kapag tumagal yan ng certain period of time, babagsak na yan. Dapat yan, umangat na. Pero kung uminto na ganyan, tapos tumagal, sigurado, bababa na yan. May panahon, di ko alam. Kaya depende naman tayo, di ba? Sa endurance natin, depende sa kwan natin. Pero may panahon yan. Pag ganyan, bababa na yan. Mawawala na yung momentum. Kaya yung iba, nawawala habang tumatagal. Yeah? So, dapat yun yung bantayan natin. Okay? Masyado na tayong nagiging lousy. Yan, kampante. Masyado na tayong nagpapahinga doon sa naabot natin o nangyari sa atin. Meron nga kaming nakausap noon na papayonero kami noon sa isang bayan sa La Union. Sabi niya, kasi nakapag-asawa na siya. Sabi niya, nung dalaga naman ako, ganito kami, ganyan. Diba? Yun lagi niyang sinasabi kapag nakakausap namin. Pero noon yun. Diba? Iba na ngayon. Diba? Lagi niya dalaga kasi ako, ganito naman. Nakapag-asawa ng undeliver, tapos wala na. So, noon yun. Kaya yung sabi ng Panginoon, be ready. Yung pagiging handa, yung ibig niya sabihin, ay yung ngayon, di ba? Hindi yung bukas. Kaya nga, handa. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng handa? Di ba ngayon yun? Hindi yung handa ka, bukas ba yun? Yung ginawa mo kahapon, hindi naman ganun eh. Kaya parang gusto ng Diyos, hindi lang parang na araw-araw. Kasi kahit yung katapatan niya, sabi niya, it's a new every morning. Sabi niya sa Corinthians, binabago tayo, buwan-buwan ba? Linggo-linggo? Araw-araw. Diba? Kaya dapat yun, renew day by day. Kaya nga may ministry na day by day. Diba? So, kasi gusto ng Lord yung gano'n, refresh, diba? Every day. Ngayon, New Year. Diba? So, dapat day and New Year, buong taon. Okay? Dapat bantayan natin, dapat ma-maintain natin yung momentum. O higit pa, habang tumatagal o kung tumatagal ang panahon. Okay? Ang taon pala. Kaya ito yung sabi niya. Kaya nga sabi niya, sa halip, sabi niya, yung mga nagawa ko, nangyari, diba? Ay, sabi niya, hindi yun dahilan para sabihin kong, okay, ay finish. Diba? Tapos ko na yung gagawin ko, o nagawa ko, o gagawin ko, o mission ko. Nasabi niya lang yon nung alam na niya na mawawala na yung buhay niya. Pero hanggat buhay pa tayo, kaya sabi ni Annalyn kanina, buhay pa tayo, ibig sabihin, may mission pa tayo. May pagagawa pa tayo. May pagagawa pa ang Diyos sa buhay natin. Meron pa tayong magagawa. So, yan yung, kaya sabi niya, sa halip, sabi niya, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Imagine mo, diba? Kahit ganun na siya, ginamit ng Panginoon, sabi niya, meron pa siyang gustong makamtan.
This year, anong gusto mong makamtan? Diba? Kasi kung wala tayong ginugusto, walang mangyayari. Parang walang, diba? Para bang, binigyan ka, ang dami dyan ng pagkain o kaya mga bagay na pwede mong mapakinabangan. Sabihin nyo, sige, anong gusto mo dyan? Diba? Ay wala. Wala kang makukuha. Diba? Alimbawa ako, ganun din. Diba? Sabi ko, sige, mamili ka na ng gusto mo. Wala ka namang gusto. Anong makukuha mo? Are you there? Kasi wala ka namang gusto eh. Kahit ang sasarap na pagkain, ang gagandang mga gadget, ang gagandang mga damit, diba? Nasa harap mo, sabihin sa'yo ni Lord, sige anak, mamili ka na dyan. Wala kang gusto. Di wala. Diba? So, yun. Kaya siya, kahit na ang dami na, naranasan niya, nakita niya, nagawa niya sa Panginoon, mayroon pa siyang gustong gawin. Yung nagtutulak sa kanya, kaya magpatuloy. Kaya sabi niya, nagsusumikap ako. Kaya nga sabi niya, yan, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So, magkaroon tayo ng dissatisfaction, di ba? Yung feeling na gano'n, na gusto natin more o higit pa. And then, pangalawa, dapat magkaroon din tayo ng direction. Di ba? This year, anong direction ang gusto mo? Kasi, kung wala tayong direction, wala tayong makakating. Di ba? Naglalakad ka dyan. Tanong ko, saan ka pupunta? Wala, lalakad lang. Palagay mo, may makakating ka? Diba? O kaya naman, sabihin mo, pupunta ako ng Baguio. Ay, papunta ka naman ng South. Diba? So, saan ka makakarating? Sa Baguio o sa Laguna? O Cavite? Diba? So, dapat may direction. Kaya ako, yun yung prayer ko sa ating lahat. Diba? Prayer ko sa akin, sa aking pamilya, sa ating lahat. Na dapat, Lord, gawin mong malinaw. Meron kaming gusto. Diba, na makating. So, meron tayong direksyon. Pero mas maganda kung ano yung direksyon ng Diyos. Diba? Kasi meron tayong mga gustong plano, tahakin. Pero, minsan, o kadalasan, iba yung gusto ng Diyos. So, dahil doon, ihanda tayo. Diba? Ang maganda, malinaw sa atin. Gawin niyang malinaw. O maging malinaw. Yan, yung direction na yun. Kasi, ang daming mga bagay na, kumbaga, parang kung daan, di ba? Ang daming palikuan. Di ba? Nasa intersection. Di mo alam kung saan ka pupunta. Kaya nga, dapat alam mo yung gusto mong mangyari. Meron kang gustong maabot, gustong makating, gustong makamtan, para meron kang direksyon. Anong gusto mong mangyari ngayong taon? Anong gusto mo ngayong taon? Di ba? So, yun magiging daan para magkaroon ka ng direksyon. Direksyon, ibig sabihin niyan, ito yung ipapriority mo. Ito yung gagawin mo. Diba? Halimbawa, last year ay average mo. Yan, sa mga estudyante ay 79. Tuwang-tuwa ka na nun. For the first time, naging 79 yung average mo. Diba? So, ngayon, next, anong gusto mo na maabot? Diba? So, gusto mo ba yung maging 80 o 90? Siyempre, magkakaroon kayo ngayon ng direction, yung priority. Ano ba yung mga kulang o mga bagay? Madalas ba ako mag-cutting noon? Laging late ba ako nagpapasa ng project? Diba? Di ba ako nakikipag-participate? Etc. etc. Kaya nga, laking pasalamat mo na 79 na. Diba? Kasi hindi ka nagpapasa ng project, magpasa, late pa. Ayun. Mga ganon, di ba? Exam na, hindi ka nagre-review. Ilang oras ka na sa social media, kakapindot, di ba? Kakabrowse sa cellphone. Di pa naka-review. Pero naka-79 ka.
tuwang-tuwa ka na, no? Tuwang-tuwa. Di ba? So, kaya lolo ko noon eh. Bata ako, elementary. Ako lang yung walang ribbon eh. Di ba? Sa panahon noon, ribbon pa na ganyan. Sabi ng lolo ko, at least nakapasa siya. Kasangga ko yung lolo ko noon. Kaya nung namatay, bumagsak yung mundo ko. Pag-graduate ko ng grade 6, yun, nawala. Kaya sabi nila, kasi lahat kami, yung mga kapatid ko, yung ate ko, yung tita ko, may mga ribbon lahat. Yung iba, 2 pa. Pagdating sa akin, pasado. Sabi ng lolo ko, what is pasado? Kaysa kay Peter. Oo nga naman. Imagine niyo yan? Sabay ganun eh. Nag-i-exam pero hindi nagre-review. Nakakapasa. Ay, lolo ko eh. Hindi nila ako nakikitang nag-aaral eh. Pero nakakapasa. Sabi niya. Yan. So mahalaga, meron tayong direksyon kasi meron tayong gustong marating. Kaya si Pablo, ang sabi niya, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Ano yun? Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapang makamtan ang nasa hinaharap. Diba? So kinakalimutan ang nakaraan. Hindi naman ibig sabihin, pag kinalimutan, hindi mo na maalala. Diba? Hindi naman ganun ibig sabihin. Kaya kahit ang Diyos, sabi niya, forgive and forget. Pero ibig sabihin noon, kahit maalala mo siya o kahit masabi sa'yo, wala nang epekto sa'yo, wala nang power. Not like nung bagong mangyari. Diba? O yung kapangyayari, yung galit na galit ka, inis na inis ka. Pero nung tumagal na, pag sinabing kinalimutan, yung pag naalala mo, natatawa ka na. Diba? Parang wala, pero nung gami yung galit mo. Yung inis mo. Diba? Pero nung naalala mo na, nung bumalik na sa'yo, sabihin mo, ay, diba? Something funny. Wala na yun. Yun yung ibig sabihin niya rito ni Apostol Pablo na ano man yung mga nangyari, yung iniwan ako, pinagtangkaan yung buhay ko, kahit maalala ko ngayon, wala na yung galit ko. Kinakalimutan ko na yun. Minura ako, wala na yun. Kinulong akong walang kasalanan, okay lang yun. Wala yun sa akin. Tapos na yun. Yun yung sinasabing kinakalimutan. Nagiging powerless na siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung kasalanan natin, di ba, yung kasalanan nagiging walang, ano ba yun sa kamandag? Di ba? Where's the sting? Sabi niya. Of sin. Ang kamandag ng kasalanan ay wala. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, wala nang epekto yan sa'yo. So, ganun din yung nakaraan. Marami tayong pinagdaanan. Ako lang recently lang, talagang sumakit yung ulo ko, hindi ako makatulog. Grabe naman, sabi ko. Makailang gabi hindi ako makatulog. Tatapos ang taon, di ba? Naranasan ko, sabi ko, anong gusto mong ituro sa akin, Lord? Pagpapatuloy ko ba? O mas gagandahan? O ayusin? Etc. etc. But anyway, may mga ganong sitwasyon, di ba? Marami tayong mga pinagdaanan na kabiguan, siyempre, tagumpay. Sa kabiguan, di ba, matuto. Di ba? Sa tagumpay, maging inspirasyon natin. Mga nakalipas na tagumpay natin. Hindi daan para huminto, para magmayabang, kundi maging inspirasyon natin. Di ba? Na para bang, Lord, noon nga, tinagun mo yung panalangin kong ganito. I believe. Di ba? Tutugunin mo din to. Diba? Ano yung ilan ang sinagot ng Diyos na panalangin natin? Di ba? Ilan yung mga expectation mo pero lampas doon ang binigay ng Diyos. Meron ba? Naranasan kayo ngayong taon? Di ba? Ako, ganito lang. Di ba? Parang 3 lang pero binigay ng Diyos 5. Ay, yung mga ganong bagay. Mga inspirasyon natin ngayon. Ngayon, magpupursige ulit tayong manalangin dahil nag-i-expect tayo yung 5 magiging 10. Dapat ganun. Because God is a God of progress.
Dapat asahan natin yun. Yun ang gusto nating makamtan. Kaya nga sabi ko kanina, ano yung naibigay na natin sa Lord? Dapat, Lord, I want give this. Gusto ko ito. Di ba? Dapat ganito o dapat ganyan. So, yun yung direksyon na gusto nating tahakin. Anong direksyon? Di ba? Mahalaga na mayroon tayo noon para mayroon tayong marating. Ibig sabihin, kasi yung direction, sabi ko nga kanina, ito yung nagbibigay daw po sa atin ng focus, ng priority. Ito ang nagbibigay sa atin ng desire, eagerness. O ito yung nagbibigay sa atin ng goal o plano. Kaya sabi ni Maxwell, plan to plan. Magplano para magplano. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, sa Bible, tayo nagpaplano, ang Diyos ang bibigay ng tagumpay. Ibig sabihin, walang ibibigay na tagumpay ang Diyos kung wala kang plano. Parang walang ibibigay na destiny ang Diyos sa'yo kung wala kang direksyon. Wala kang mararating kung wala kang direction. So, mahalaga na dapat ay meron tayong direction. Kasi, gusto mong magkarating, sabi ko nga, sa isang lugar, dapat nasa tamang direksyon ka. Pangalawa, dapat, yun lang ang daanan mo. Kasi, pwedeng magkarating ka doon, pero pwede mong takbuhin ng isang oras, pero minsan, tinatakbo natin isang linggo. Diba? Isang buwan. Pero, ilang oras lang yun. Maalala nyo yung mga Israelita? Diba? Yung journey nila from Egypt to Canaan. Sabi ng iba, majority nagsasabi, 35 days kung lalakarin mo yun. Walking yun 35 days. Pero ilang taon nilang nilakbay? Ilan? 40 years. Pero 35 days lang, makakarating ka na doon. By walking. So, ganun katagal. Pero nakarating sila. Pero it takes 40 years. Diba? Parang tatakbuhin mo yung Baguio na magdadrive ka, 5 hours. Pero kung nakarating ka, 5 days. Kasi, minsan, ang daming mga liko-liko. Ganun naman ang mga Israelita di ba? Dapat straight na niya, daming liko-liko. So, may daan. Ang problema, nadidistract tayo sa mga paliko-liko na daan. Di ba? Kahit sa mga estudyante, aminin nyo man o hindi. Di ba? Mag-online kayo, mamaya, sumisingit. Imbes na mapadali yung ginagawa, lalong tumatagal. Diba? Kasi nadidistract. Mamaya may chat na naman. Mamaya may nag-notification. Ano to? Sino to? Mamaya may nag-my day. Mamaya may, ano to? Tatawa ka. Nawala na naman yung focus mo sa ginagawa mo. Diba? Yun yung nakita kong dilemma sa online. At of course, pag face-to-face, iba din naman yung maging problema doon. Kahit saan naman meron Diba? Kahit saan mo ilagay. May distraction talaga. Kung magpapadistract tayo. Parang ganun din yun. Alam mo na yung daan papuntang Baguio, di ba? Saan ka dadaan? Canyon Road, Marcos Highway, o Nagilian? 3 lang naman yan paakyat. Alam mo na yun. Diba, yung problema, pupunta ka ng Nagilian, tapos balik ka na naman ng Canyon, balik ka na naman ng Marcos. 5 araw ka ng... Diba? So, ganun din yun. Diba? Kaya nga yung direction, ulitin ko, ito yung nagbibigay sa atin ng focus. Ito yung nagbibigay sa atin ng priority. Ano bang priority mo ngayon? Kasi yun yung gusto mong marating, ito yung direction na tinatahak mo.
Kung may trabaho ka, di ba? Anong gusto mong mangyari? Kasi dapat, una, may gustuhin tayo. Pangalawa, hanapin natin yung tamang daan para magkaroon tayo ng tamang direksyon. Kasi kung may direksyon nga tayo, mali naman, gaya ng sabi ko, iba yung makakating natin. Diba? O kaya naman, tatagal. Yung makakating nga tayo kaso matagal. So, wasting time. Maraming mga oras ang nasayang. Diba? So, yun yung mga bagay na nakakalungkot minsan dahil sa mga distraction. Para bang sana edad mo at the age of 21, professional ka na, pero wala. Nag-i-start ka palang mag-aaral. It's not so late. Hindi naman, diba? Always God is a God of many, many chance. Kaya lang, maraming oras nasasayang. Kaya na may nag-aaral ng Bible School. Isa sa mga nag-aaral. Siyempre, nag-aaral siya 3 years Bible School. Pagkatapos noon, mag-abroad. Sabi ko sa kanya, dapat nag-abroad ka na lang noon, nag-sponsor ka na lang ng diba? Inisponsoran mo na lang kami. Ganon din naman pala eh. Kasi sabi niya, gusto niya daw maging giver. Oh, giver ka pala eh. Di give yourself first. Bigay mo muna yung buhay mo. Hindi, giver sa ako. Susupport ako. Sisihin pa niya ngayon ng Bible School. Ganito. Oh, tinan mo, yan pa. Imbis na magpasalamat ka kasi na-mold ka doon. Diba? Pero, may mga ganong issue minsan sa buhay natin. Diba? Na sana ay maiwasan natin. So this year more productive. Diba? More, mas malinaw. So malinaw yung ating direksyon. Okay? Kaya sabi niya rito, ang direksyon sa kanya, sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap ng buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. I press on toward the goal. Kasi yung direction, ito nagbibigay nga sa atin ng goal. Sa Bible School, no, kanya-kanyang motto eh. So, isa sa nagustuhan kong nabasa ko ng motto, yung sabi doon ay, it's better to try and fail than fail not to try. Habang buhay. Maganda subukan mo na mabigo. Para bang mas magandang lumalaban kang namatay kaysa namatay ka nang wala lang effort. Diba? Parang wala lang. Diba? Parang walang pakinabang. Parang yung iba takot lumaban. Hanggang namatay na lang. Kaya sabi ni Myles Munroe, ang pinakamayaman na lugar sa mundo ay hindi yung minahan ng diamante sa Africa. O bumubukal na langis sa Saudi. Kundi mga sementeryong libingan. Dahil nandoon yung mga pangarap na hindi nangyari. Mga awit na hindi naawit. Mga potensyal, diba? Kayamanan na hindi nagamit. Kasi namatay na lang na hindi nagamit. Diba? So, nakakalungkot. Ibig sabihin, yun yung yaman. Lagi kong pinapanalangin, just pray. Sabi doon, diba? Ang Diyos ay makagagawa ng higit sa pwede nating hilingin at isipin. Okay, imagine that. Pero paano yun? Dahil sa kapangyarihang naghahari sa atin. Ibig sabihin, yun yung potential, yun yung yaman na ibinigay ng Diyos sa'yo. Higit. Yung nasa kalooban, iba, yung kayamanan na nasa iyo, higit sa iniisip mo. Yung potential na nasa iyo, yung magagawa mo na iniisip mo, higit ang nasa iyo. Ang idineposito ng Diyos sa iyo na nasa atin, nasa iyo. Tuklasin natin to.
Gaya ng isang ginto o isang mina, kailangan nating hukayin, pagpursigihan. Dahil nasa sayo nakatago ang yaman na yon, ang tagumpay na yon. Diba? Diba? Ang Diyos sa mga gagawa ng higit sa pwede nating hilingin at isipin. Imagine mo kung gaano kayaman ang ating imahinasyon. Pero, grabe, hindi ko lubos maisip. Diba? Sasabog ang utak mo, paano mo ipaliwanag. Pero ganon yung potential na meron tayo. At yun, yung mga bagay na nawala, hindi nagamit, hindi na ilabas. Dahil nawalan tayo ng direksyon. Nawala yung momentum. Nawala yung direksyon. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon kay Pablo, nag-pray si Pablo 3 beses, hindi lang 1 beses 3 times din, gaya ng ginawa ni Jesus. Yung nakikita ni Pablo na weakness niya, sabi niya, tanggalin mo to Lord. Siguro kung ano man yun, sabi niya, para maging, sa tingin ni Pablo, maging effective siya, lalo siguro. O kaya naman ay mas malaki yung pwede niyang gawin. Kaya sabi ng Diyos, my grace is sufficient. Ang biyaya ko ay sapat, sabi niya. Dahil kung kailan ka mahina, doon nahahayag. Diba? Kaya siguro, hindi ko naman sinasabing yun na, o kaya naman ay ganito na tayo, pero isa siguro sa dahilan bakit hinahayaan ni Lord na hindi pa maayos yung church natin, para makita kung gaano tayo magpuri sa Panginoon. Diba? Kung ngayon inaantok tayo, pag naka-aircon na, baka lalo na. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na natin gisingin ang ating mga mga katawan, diba? At isipan, diwa. Diba? Habang tayo ay nag-worship, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kasi pag aircon na yan, baka may maghihilik na dyan. May tutulo ng laway dyan. Diba? Buti na lang may face mask. O kaya may face shield na color. Kita. Pero may mga ganong bagay. Yung sabi ko nga, minsan inahanda tayo sa isang bagay na hindi natin alam, pero higit sa ating inaasahan. Amen? O kaya naman, minumold marahil tayo ng Lord. Yung inner, yung panloob nating pagkatao. Attitude natin. Yeah. Baka pag ibigay agad, magiging mayabang tayo. Pag malaki, mapagkumpara ng sarili. Diba? So, mawawalan lang ng saysay. Diba? Yung naging successful ka nga, naging mayabang naman. Diba? Maging mapaghangad naman sa papuri ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang gantimpala nila. So gusto nyo ba yun? Tanggapin nyo na dito. Doon, wala na. Diba? So walang hanggan. So, yan. Kaya sabi niya rito, verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nung binabasa ko, minimeditate ko ito, naalala ko yung ating first Olympic gold medalist. So, sinong hindi nakakakilala sa babaeng ito? Pero balikan nyo kung anong naging buhay meron siya, bago siya, kung sino siya ngayon. Diba? Ang sarap pakinggan, ang sarap panuorin. Diba? Yung mga bibigyan ka ng 1-year supply ng gasolina. Grabe. Kukumahog yung mga gasolinahan kung sino magbibigay sa kanya. Diba? Kabi-kabila. 1-year supply ng, ano pa ba yung mga yon? Ha? Lifetime. Ayun, grabe. Hindi lang 1 year, lifetime. Lifetime na gatas. Hanggang pagtanda mo, may gatas ka. Diba? So, yung mga ganong bagay. Pero, hindi madali. Diba? Takes determination. Kaya si Pablo, mapapansin nyo, pag gumagamit siya ng gusto niyang
i-emphasize yung determination na word o yung attitude na ito, lagi siyang gumagamit ng athlete. In Corinthians, Timothy, in Ephesians, paulit-ulit yan, sabi niya. Bilang isang athlete. Sa Corinthians nga, sabi niya, hindi ako katulad ng isang manlalaro na sumusuntok sa hangin. Mapapagod ka. So ito na naman, sabi niya, katulad ng isang manlalaro. So kailangan may determinasyon. Kasi minsan ito na lang mayroong yaman tayo eh. Di ba? Wala tayong skill, wala tayong pero determinasyon na lang. At marami ang nabigo dahil nagkulang ng determinasyon. Nabigo lang konti, umayaw na. Diba? Na-fail lang konti, nasaktan lang konti, ayaw na. Nag-fail lang, ayaw na, umayaw na. Diba? Daming mga taong ganun. Hindi sila sumuko, hindi umayaw. Katulad ng isang atleta. Katulad ni Heidelin. Grabe. Ay, di ngayon siya. Diba? Pero hindi ibig sabihin, pagkat ganun na, maganda ng buhay niya. Nagpa-practice na naman siya. For Asian. Diba? ASEAN. Diba? Ilang kuwan lang nagpahinga. O, kuwan na naman. Pero, the first gold medal. Grabe, first time pa lang natin para nagka-gold sa Olympic. Muntik noon kay Unyok. Diba? First kuwan lang. Pero, kaya nagtaka, ilang taon na tayo. Ilang diba? Sumasali sa Olympic, first time pa lang. But thank God, at least magkaroon na tayo. Yeah? Kaya ang laki ng ties ni IT. First, I gave my 10%. Grabe, ang laki niya. Tama niyo? May interview siyang ganon. Unang-una daw. Iwalay yung 10%. Ilang $1,000,000 ba yun? O libo. Diba? Sa atin, pag na-reach natin yung tagumpay, ang naisip natin, bagong kotse, bagong high-tech na gadget, yung pinaka-latest na gadget, o naisip natin, unang-una sa Panginoon na nagbigay sa atin ng tagumpay. Diba? O puntahan yung lugar na hindi pa natin napupuntahan. Pero, siya makikita mo, di ba? Very simple, humble, di ba? Kaya sabi ko, hindi kataka-taka kung bakit binigyan sila ni Lord ng ganong tagumpay. Hindi mayabang, di ba? Hindi simple. Di ba? Ano bang tawag doon? Yung kanyang attitude at yung pag-abot niya, yung pagkaabot niya sa ganong klaseng tagumpay. So, determinasyon. Kailangan natin. Sabi ko nga, maraming nagtagumpay sa larangan na bagay na hindi naman sila ganun kagaling. May mga tao na sumuko sa larangan na yon, pero mas magaling pa sila. Ang kulang, determinasyon. Ang naging kulang ay determinasyon. Determination means never give up. Determination means ito yung hindi pagsuko at ito yung pagtanggap. Yung sabi, tanggapin mo and then kalimutan mo and then magsimula muli. Kaysa walang gagawin. Diba? Na hihinto na lang, wala na lang. Kasi sabi niya, ulitin ko, sabi niya, tulad ng isang manlalaro, sabi niya, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, never give up. Nagsusumikap ako. Meron kang gustong marating. Yun, paulit-ulit nating sinasabi. Pero, kailangan natin yan, determinasyon.
lakas. Kuminsan, hindi ng physical lakas ng loob. Kasi ang daming mga tao, physically, di ba, disabled. Pero malakas lang talaga yung espiritu nila. Malakas lang talaga yung loob nila. Matatag lang talaga sila. May mga tao, kompleto. Pero mahina naman yung espiritu. Mahina naman yung kalooban. Diba? Kaya wala. Status quo lang ang buhay. Hanggang tumanda, ganun pa rin. Kasi, kompleto naman, malakas naman, pero mahina ang loob. Kaya ang mga atleta, kasama lahat yan. Dapat physical, di ba? Maging emotional. Di ba? Yung espiritu mo. Kaya alam niyo, ang Panginoon, minsan, mas madalas na hinuhubog sa atin yung inner being natin. Yung panloob. Kasi pag na-transform yan, lahat yan magbabago. Pati aura, pati pagkilos, di ba? At yan mababago. Kasi nagsisimula sa loob ang tunay na pagbabago. Hindi yan sa labas, paloob, palabas. Loob pala, palabas. Ganyan. Kaya ang nagsisimula sa isip. Diba? Yan sa puso. Kung maalala rin nyo yung tatlong bahagi ng tao. Diba? Yung body, soul, and spirit. Diba? So, kailangan malakas tong dalawa na to. Body, soul, and spirit. Para madala nila yung body. Yan. Kaya yan, minsan nagagawa ng fasting, ng prayer. Diba? Na yung espiritu ang nagdadrive sa katawan. Minsan, sa atin, madalas, yung katawan ang nagdadrive sa espiritu. Siyempre, susunod na rin yung kaluluwa. Kaya sabi ng Bible sa Galatians, yung dalawa na to magkaaway lagi. Yung espiritu at katawan. So yung soul naman, sunod lang yan kung ano yung mas malakas. Sino yung mas strong. Kasi hindi naman magkakahiwalay yung mga yan, pero yan talaga hindi magkasundo. Kasi ito sa Diyos, ito sa mundo. Ito sa loob, ito sa labas. Kaya kung itong katawan, nakabase yan sa kung ano yung nakikita niya, di ba? Yung five senses natin, naaamoy, di ba? Naririnig. Pero ang espiritu natin, ang gusto niya, anong gusto niya marinig sa Diyos? Gusto niyang gawin sa Diyos. It's always connected to God. Kaya ang labanan nandito sa soul natin. Soul, which is the spirit, diba? The heart, the mind. Dito ang laban. Kaya sabi, mind is the battleground between good and evil. Kaya dito pa lang, pag natalo na natin, siguro susunod yan. Dito pa lang, sa isip natin. Nabantayan natin at napagtagumpayan natin sa isip natin. Sigurado yan. Susunod yan. Pati katawan. Kaya ito yung battleground natin. Kaya nga ito yung tinubos ng Diyos, yung ating kaluluwa. Kasi ito yung nagkasala. Diba? Dito talaga yung battleground. So, kailangan matransform. Kaya yan yung, ulitin ko, nagagawa ng panalangin. Kasi yung katawan natin, yung ayaw niyang gawin, nadadrive natin siya na gawin. Diba? Napapasunod natin siya. Ayaw ko niyan. Pero kaya mo siyang pasunurin. Kaya sabi na, body, diba, is a good servant, but a worse master. Pag yan ang ginawa mong master, sigurado, mapapahamak ang kaluluwa mo. Papahamak ang kaluluwa natin at espiritu. Kaya ito yung dapat yung driving force natin. Yung ating espiritu. Kaya yan yung sinasabi ni Pablo, determinasyon. Kaya sabi niya, I beat my body. Sa Tagalog na salin, sabi niya, pinahihirapan ko ang aking katawan. Si Pablo. Ibig sabihin, dinidisiplina. Sabi niya, I subdue. Kinukontrol ko yung katawan ko. Yung katawan mo, kinukontrol mo. That's you control with the spirit and soul. Kasi, yung katawan talagang
gusto niya sumunod sa uso, gusto niya wag magpatalo sa kapitbahay, kay kumare. Nakadepende kasi yan sa panlabas eh. May nakitang mas maganda, gusto niya mas maganda sa kanya. Di ba? Laging yan, competitor, ganun lang kwan yan. So, dahil dyan, nasisira. Kaya, mahalaga yung bagay na to, determinasyon. Determinasyon, ibig sabihin, nabigo ka, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nabibigo. Kaya nga, kailangan natin ng determinasyon. Kasi, there's a time, o many times, na fall talaga tayo. Bumabagsak. Sino hindi nagkamali nakalipas na taon? Ang mga decision nila. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, humihinto na. Yun yung determinasyon. Tinatawag. Determinasyon na hindi ibig sabihin, hindi ka mabibigo. Determinasyon, ibig sabihin, hindi ka babagsak. Determinasyon, hindi ibig sabihin, hindi ka magkakamali. Pero ang determinasyon, ang ibig sabihin, despite of all these things, ito, nagtutulak sa'yo para magpatuloy. At gumawa ng higit pa. Lampasan. Di ba? Yung mga nagawa na nung una. Kaya nga, ito yung sabi niya, tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganoong kaisipan. Ano yung kaisipan na yun? Yung nabanggit natin. Di ba? Pero, kung hindi ganito ang pag-iisip niyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Very considerate naman si Pablo. Hindi naman sinasabi na katulad nyo na agad ako. O bagamat sinasabi niya, gayahin niyo ako gaya ng paggaya ko kay Kristo. Pero hindi naman niya sinasabi na dapat ganito na kayo. Diba? Sabi niya, pero kung hindi ganito ang pag-iisip ninyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Kailangan lang ay ano? Ang mahalaga, sabi niya, ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Huwag kang umalis sa racetrack. Huwag kang umalis doon. Yun ang importante dyan. Bumagsak, magkamali, maligaw, bumalik ka. Parang isang oval, di ba? Yung takbuhan. Nakakapanood tayo ng ganon. Huwag kang lumabas doon. Dito ka lang. Pwede kang gumulong-gulong. Pwede kang madapa. Di ba? Pwede kang masugatan sa pagkadapa. Pero huwag kang lumabas doon. Dahil baka may isang athlete, tutulungan ka din. Di ba? Yung biyaya ng Diyos. Hindi dahil hindi kanya maabot o hindi kanya matulungan. Pero, ito yung pinakamadaling paraan. Kasi alam po niyo, pag lumabas ka doon, ang hirap bumalik. Sana hindi na natin makanasan para sabihin natin, totoo pala. Di ba? Kasi naranasan na ng iba. Ang hirap bumalik pag nakalabas ka na. Mag-i-enjoy na ang katawan. Masyado nang masisiyahan. Yeah. Kaya kung minsan, mas madali pang akayin yung bagong believer kaysa yung tumalikod lang. O tumalikod na. Diba? Buti pa yung bago, pag isang dalaw mo lang, okay na. Yung iba, 10 dalaw. No? Ilang dalaw mo na. Daming dahilan. Mas magaling pa yan mag-oo. Oo, atin ako. Nasaan niya mga ganon? Nagpa-follow up ka. Minsan, oo, atin ako. Kaya nga, wala. Buti pa yung unbeliever o yung, di ba, bago pag minsan, nahihiya na yan. Sige nga, atin na lang ako. Itong mga nawawala na ng hiya. Makapal na talaga yung puso nila. Hindi naman yung mukha.
Pero ganun na rin yun. Pero, kasi ang hirap ng bumalik. Diba? Kaya sabi ni Pablo, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Huwag kang umalis doon sa natutunan mo na. Diba? Doon sa, sinasabi ko, sa linya. Diba? Sa restaurant, parang oval yung ganyan. Huwag kang lumabas doon. Diba? Atleta tayo. Hindi tayo audience. Hindi tayo unbeliever. Dahil athlete ka, natural, nandun ka. Yung mga unbeliever, siyempre nasa labas, taga-panood yan. Taga-criticize yan. Ay, pangit yung sapatos niya. Ay, ganito kasi siya. Kaya ganyan. Basta andun ka, huwag tayong lalabas. Dahil sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Hanggat nandun ka, tutulungan tayo ng Diyos. Huwag ka lang tayong lumabas. Kahit anong mangyari. Magpatuloy lang. Patuloy na paniwalaan. Bagamat minsan nag-aalinlangan kasi nga ang katawan tinitignan niya yung mga nangyayari, di ba? Pero ang espiritu natin gusto niya kahit ganun maniwala pa rin sa Diyos. Pero ang katawan gusto niya, naku, wala nang mangyayari, ganito na, ganito na. Puro malas sa buhay, puro ganito. Pero ang espiritu natin gusto niya magtiwala pa rin sa Diyos. Diba? Kaya minsan, maganda yung hindi to, pero kahit mga psychologists naniniwala dito. Diba? Yung declaration, positive declaration. I can do all things through Christ. Bakit? Kasi, naniniwala ako doon, parang dinadownload mo sa espiritu mo, sa kaluluwa mo. Yung paulit-ulit mong narinig, kahit hindi mo pinaniniwalaan. Yan, naalala ko yung sinabi ni Miles Murdoch sa kanyang Book of Wisdom. Kahit hindi mo paniniwalaan, darating ang panahon, paniniwalaan mo yon. Kasi meron na tayong mga naitanim dyan, naka-download na. Technical term na naka-download na yan. So, kailangan maalis. Diba? Kaya nga sabi ko, kapag pumunta kayo sa church at puno na yan, yung espiritu nyo, diba? Puno na yung puso mo ng kung ano-ano, kahit pa anong sinasabi nung nasa harapan, hindi mo na yan matatanggap kasi lalabas lang yan ng lalabas. Tama lang nakaupo ka dyan, pero hindi na yan pumapasok. Kasi puno na eh. Yan dapat ma-empty siya. Kaya minsan may katotohanan, sabi ng mga song leader natin, mga MC, minsan kalimutan, alisin muna natin, di ba? Huwag mo na tayong alisin. Actually, kahit papunta pa lang tayo sa church, Lord, pupunta ako sa church, pupunta tayo sa church. Di ba? Kaya minsan, ang bigat yung, di ba, pupunta ka na nga lang sa church, dami pang nakakainis, dami pang, di ba? Minsan, dami pang mga aberya, dami pang, di ba? Ang mga ganon. Kaya pagdating ng worship, lahat ba, ikaw, wala lang. Kasi mahalaga dapat ma-empty talaga, mawala. And then, mapifeel yan. Kaya nga sabi niya, feeling of the Holy Spirit. Meron na tayong banal na spirito, pero meron yung tinatawag na feel. Yung puspos, yung puno. Pero hindi yan mapupuno kung puno na. O yun, aapaw na yan. Kaya, ang nakakalungkot, yung importante na dapat nandoon, yun ang wala. Kasi hindi na mailagay. Ang nandun na yung mga basura na dapat wala doon sa puso natin. Mga basura ng galit, di ba? Tampo, dismaya, takot, pangamba. So wala na hindi na makapasok yung espiritu ng kapayapaan, di ba? Pananampalataya, kagalingan. Kahit sinasabi ng nananalangin o nagtuturo, gagaling ka. Hindi mangyayari yan. Kasi puno na ng takot, pangamba. Hindi natatanggapin yun. That's the principle ng feeling and emptying. Kaya kung gusto mong mapuno ng Espiritu Santo, alisin mo yung mga espiritu na nandiyan. Alisin natin sa puso natin. Diba? Parang sa ganon, makatanggap tayo ng panibago. Kaya nga, fresh. Kaya gusto ng Diyos yung sariwa lagi. Fresh.
Diba? Pupunta ka sa church, may sakit ka. Tapos sabihin, hindi naman ako gagaling dito. Tapos pumunta ka dito, diba? Sabihin mo, Lord, gagaling ako. Paalisin mo yung galit, yung takot. Kasi minsan nagkakasakit tayo dahil hindi naman dahil may virus o dahil kung minsan dahil na rin sa loob. Pansin niyo yun, pag may galit ka, humihina yung immune system mo, pati yung katawan. Dali ka magkakaubo, lagnat. Yung parang galit ka lang. Galit ka lang sa mundo. Kapitbahay mo, di ba? Kumari mo. Dahil nagre-react yung katawan sa kung ano, diba, ang nasa loob. Okay? Kaya yan yung, ang maganda naman sa Panginoon, hindi siya nagsasawa. Diba? Yung nga sabi ko, basta nandun ka lang. Diba? Isiksik mo yung sarili mo. Sipain ka man ng iba, sabihin mo, Lord, hindi ako aalis dito. Kaya minsan sa buhay ni Jesus, naalala niyo yun, sabi niya, maraming tumalikod sa Panginoon, na kanyang mga alagad. Alala niya, sensasyon na yun. Iniwan siya ng lahat, yung mga pinakain niya, pinagaling niya, wala, iniwan na siya. Kaya sabi ni Pablo, ni Jesus sa mga disciple niya, sa labing isa, sabi niya, kayo, aalis din ba? Iwan niyo rin ba ako? Mga pinakain niya, pinagaling niya, tinuruan niya. Diba? Yung sunod ng sunod sa kanya, kahit saan siya pumunta. Sa isang iglap, bigla siyang iniwan. Tumalikod lahat. Sabi niya, ako, kayo, tatalikuran niyo rin ba ako? Hindi niya in-encourage, huwag naman kayong umalis. Iniwan na ako ng lahat, iniwan na ako ng libo-libong mga sumusunod sa akin. 5,000 pinakain ko. Pinakain ko 5,000, walang natira kahit isa. Di ba? Kayo, nasubukan nyo na bang talikuran? Isang tao pa lang. Gaano kasakit? 5,000 pa kaya? Doon pa lang suffering na. Sinabi ko pa naman, huwag kayong pauwiin kasi magugutom kayo, baka mahimatay kayo sa daan, pinakain ko na kayo. Kailangan maghimala, paramihin ko yung 5 tinapay para sa 5,000 tao. Kaya sa isang iglap, biglang nawala ang lahat. Pero, siyempre si Jesus, you know who he is. Alam niya, kilala niya yung sarili niya. Kaya sabi niya sa 11, Hindi niya sinabi, huwag naman kayo umalis, please. Kaya alam po niyo ang pagtalikod sa Diyos, hindi kawalan yun sa Kanya. Tandaan po natin yan. Kahit hindi ka maniwala sa Kanya, hindi yun kawalan sa Kanya. Tandaan po natin yan. God is still God without man. Diba? Alam na natin yan. Man without God is nothing. Kaya hindi niya in-encourage huwag naman kayo umalis. Pakakainin ko kayo ng lechon. Huwag lang kayong umalis. Hindi niya sinuhulan yung mga alagad niya. Pero grabe. Ganda ng sinabi ni Apostol ni Pedro. Kaya siguro sa kanya ibinigay yung susi. Pero hindi naman. Sa pangalan niya kasi, Pedro, rock. Sabi niya, Lord, nasa iyo ang buhay. Sabi niya, tinalikuran namin ang lahat, sumunod lang kami sa iyo. Grabe. Pero sabi ni Jesus, sino mang tumalikod, nag-iwan, huwag naman yung iwanan
Ang kanyang magulang, asawa, bukid, trabaho, etc., etc. Sumunod sa akin, sabi niya, itatanggap. How many times? Ilang beses? Hindi mo maalala? 100 times. Diba? Kaya yung mga Kristyano, pag tinalikuran yung mga kaibigan na plastic, diba? Nakakatanggap ng totoong kaibigan. O, di ba? Alam niyo yan? Malala ko yung isang uncle ko noon, sabi niya, pag hindi ka na nag-inom, wala ka ng kaibigan. Mawawalan ka ng kaibigan. Yun, akala mo. Diba? Ikaw, pumasok ka na ba sa isang bahay na hindi mo kilala, yet pinakain ka? Oh, subukan mo nga. Unbeliever ka. Diba? Kung di ka sabihin, magnanakaw. Diba? Pero, ganun yun. Kaya naniniwala ko yun. Kailangan paniwalaan. Amen? Yan. Kailangan determinasyon. Huwag lang natin siyang iwan. Amen? Hindi yun kawalan sa Kanya. Kawalan yun sa atin. Pero ang maganda, pag hindi mo siya iniwan. Kaya sabi niya Lord, sabi niya, nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang buhay, ang salita. Sabi niya. Kung iwan ka namin, ano pang mangyayari sa amin? Ang ganon niya sabi ni Apostol Pablo. Hindi yun yung exact word na sinabi niya. Pero ganon yung pinalalabas niya. Parang aalis kami sa iyo, anong mangyayari sa buhay namin? Wala rin lang. Wala din. Pero grabe yung sabi ni Jesus. Pag hindi mo iniwan, pag sumunod ka sa akin at may mga bagay kang iniwan, tao na iniwan, ibabalik ko sa iyo maka 100 beses. 100 times, sabi niya. 100-fold. Sa King James, sabi 100-fold. Pinag-aralan ko yung times in fold, mas malaki pa pala yung fold. Kasi bungkos yan. Yung parang kaing sana o kaya bandihado, parang gano'n, tapong bandihado, mga gano'n. Ba, hindi katulad yung times, halimbawa, kung 100, o di maging 1,000 lang. Tama ba? Mga ganun lang. Pero siya hindi. O 10,000 pala. Pero siya hindi. Yung fold. Kaya, yun yung kagandahan. Hindi kawalan sa Diyos. Kawalan sa atin. Pero kung susunod tayo, kaginhawahan. Walang talo. Walang talo. Amen? Yan ang kagandahan. Kaya ngayong taon, haharapin natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Walang iwanan. Dahil lang ako ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. So, hindi rin natin dapat iwanan ang Diyos. Kaya, ngayong umaga ay, nga pala, no? First Sunday. So, aalalahanin din natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yan. Sa pamagitan ng ating pagtanggap. Yan. Maaari na po tayong tumayo. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa bawat puso, kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig
ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't iwan tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal, na may Diyos tayong nagmamahal. Taas natin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Panginoon, sa mga sandaling ito kami lubos nagpapasalamat, inaalala ang iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, di mo pinagkait ang iyong katawan upang dumanas ng mga bagay na dapat kami ang dumanas. Salamat sa mga hapdi, sa mga sugat, latay na iyong tinanggap na dapat kami ay tumanggap. Lord, salamat po, Panginoon. At dahil sa iyong mga sugat kami ay gumaling, O Diyos. Kaya ngayong umaga sa aming pagtanggap ng tinapay at simbolo ng iyong katawan na ito, dalangin po namin, pakabasbasan po ninyo, pagpalain, O Diyos, at sa bawat tatanggap ng may pananampalataya. Lord, sapagkat sabi mo, ayon sa aming pananampalataya, ito ay mangyayari. Lord, we declare it, Lord, and we ask to you sa umagang ito, sino man ngayon ang tatanggap ng tinapay na ito ng may pananampalataya ng kagalingan, Lord, igawad mo ang kagalingan. Tatanggap ng may pananampalataya ng katagumpayan, ng kasaganaan, igawad mo, Panginoon, ayon sa kanyang pananampalataya. Lord, kung siya man, Panginoon, ay may mga bagay, O Diyos, na pinagdadaanan, Lord, I pray, igawad mo ang kalakasan ayon sa kanyang pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Kaya tatanggapin namin ng buong pasasalamat, pagsamba at pananampalataya ang iyong katawan, ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan. Ito ang katurang tinanggap ko sa Panginoon, binigay ko naman sa inyo ng gabi siya pagkanulo ng Panginoong Isus ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo, gawin ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Taas po natin ang grapes. Ganun din po, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat at sinasamba ka namin dahil po sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo.
Salamat po, Panginoon, hinayaan mo na mabuhos ang iyong dugo para sa amin. Dugo na siyang naglinis at naglilinis sa aming mga kasalanan. Dugo na siyang nagpapawalang sala sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil sa dugo mo, hindi mo lamang kami nilinis, kundi pinalaya at pinatatag, Panginoon, sa anumang mga bunga ng kasalanan nangyari, mga ninuno namin at maging din po sa mga nakalipas na taon ng aming buhay. Salamat po. At ngayong umaga, tatanggapin namin ang simbolo ng iyong dugo na ito. Kalakip ng panibagong pag-asa. Pag-asa ng katagumpayan mula sa mga kasalanan, sa mga pandaraya at panlilang ng kaaway. Lord, magtatagumpay kami dahil sa iyong dugo na siyang mag-iingat sa amin. Sa iyong dugo na siyang magpoprotekta sa amin. Lord, by your blood, Panginoon, dahil sa iyong dugo, Diyos, Lord, lilinisin mo lahat ng sumpa, bunga ng kasalanan po namin, kasalanan ng aming mga ninuno at ng ibang tao sa paligid namin. We thank you, Lord God, for your protection. Thank you for your blood. Thank you for the power of your blood. Pagpalain mo ang Diyos na ito na simbolo ng iyong dugo at tatanggapin namin ito, Panginoon, Lord, na may katagumpayan, na may pasasalamat at pag-asa. Salamat po, Panginoon. Natapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos sa pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat po, Diyos, sa kagalingan. Salamat sa kalayaan, sa anumang stronghold, balakid ng kaaway. Salamat po, Diyos, sa kapangyarihan ng iyong kamatayan, katubusan sa amin, sa buhay na walang hanggan at maging sa mundong ito. Salamat po, Diyos, sa lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.